Hey fam, I'm back in Canada after uh, almost 40 days of vacation in the Philippines. It's so cold today and my body's still adjusting from the heat at home. Look at that. So let's go back to work. 7 a.m. to 7 p.m. of course, 12-hour shift, which I really like. So ito na siya guys. Tawid muna tayo. 7 p.m. dito pero madilim pa. Ganito talaga tuwing winter guys. Ganito talaga tuwing winter. Matagal yung araw. Mag sunrise ganon. Tapos sobrang lamig. Tapos mga 4 p.m., 5 p.m. Madilim na. So nakapaglinis naman sila sa highway. And then I'm super cold. It's negative 18 today. Tapos I'm kind of sad today because she was my favorite resident. She passed away like a couple days ago. So nandun ako sa Philippines and then my coworker told me that this resident, I don't want to say her name, passed away, and I was like, holy crap. I loved her so much. She was so sweet. She had Alzheimer's disease, dementia, whatever you name it. And yeah, she was smiling all day, taking care of her baby. I mean, her baby, not a real baby, but a toy baby. So, but anyways, I'm looking forward for this day. It's been almost 40 days, as I've said. And then papunta na tayo sa work. Around 8 to 10 minutes walk. Ano pa to guys? Itong snow na to, this snow, malit pa to, konti pa to. Normally, sobrang niyan, sobrang dami, sobrang kapal. Just to be fair, nag-start pa lang naman yung winter dito sa Canada. I mean, dito kung saan ako ngayon. I'm in Thunder Bay, by the way. It's a northern part of Ontario province. As we talk guys, naninigas na yung kamay ko. Hindi pa ako hindi pa ako nakapag-boots ngayon. Kasi okay pa naman manipis pa naman yung snow. Hindi pa ganyan talaga yung talagang kasagsagan ng snow. Nasa start pa lang tayo, sabi nga nila. So ayun, bitin yung vacation, grabe, parang ang bilis lang. Pero nung nandun ako guys, parang ano ba yan, nababagot na ako, ganun. Lamig! So inisip ko parang ano ba yan, nababagot na ako, parang kasi nasanay ako sa Canada na trabaho, and then after 6 days, 1 day off, kasi I normally pick up shift. But then when I got burned out, that's the time I started my gardening journey. So, ayan na guys. Medyo malayo pa tayo, around 5 minutes walk. So, let's talk about, uy, sino yan? Grabe, may nag-jogging dun sa likod ko. Napakaano naman ng mga to. Health conscious. Alam nyo ba, tuwing winter kinakabahan ako dumaan dito. Kasi minsan may mga, hindi mo alam grabeng dilim no. Hindi na ako kita. So, may mga fox, hindi mo alam kung susugurin ka ba, ganon. And then, guys, ipapasok ko muna itong isang kamay ko sa bulsa. So, iba na naman yung angulo. So ayun, nakalimutan ko kasing bumili din ng I forgot to buy a flashlight. Kasi it's for my own safety. Hindi mo din kasi masasabi, baka mamaya mga wild animals, bear or whatever. Wala naman sigurong bear kapag tuwing winter. Ayan.
Ayan, dito ako dumadaan guys. Grabe no. Simula pa lang ito guys. Simula pa lang tong winter na to. Pero tignan nyo naman yung snow. Tapos alam nyo ba, mahirap din yung bus dito. It's a small city, so just to be fair with Thunder Bay, it's a small city. It's not like Toronto na after 5 minutes, 3 minutes, meron ng bus. And then they have their own subway. Of course, it's one of the biggest city in Canada. But here in Thunder Bay, where I used to live, every 30 minutes, swerte ka na kapag may bus. Every 15 minutes, minsan kapag sobrang lala talaga ng snow, 45 minutes. So, ayoko namang mag-book ng Uber or a U-Ride, which is the local cab company here in Thunder Bay. Kasi may nag-shovel dun sa harap nila. Kasi ayoko naman din na magbayad ng around $20-25. It's just like 8 minutes, 10 minutes walk away from my apartment to the facility kung saan ako nag-work. But normally kapag talagang kasagsagan ng snow, mahirap din mag-book kasi nga madami ding nagbo-book. So naglalakad na lang ako. Tapos kapag makapal talaga yung snow, mga around 25 minutes ako naglalakad kasi guys, ang hirap. Look at me. Ang kapal na ng nanigas na yung kamay ko, grabe. Pasok na natin sa loob. So ang kapal na ng suot ko, ang hirap yung maglakad. So pero mas makapal pa itong isusuot ko kapag mga around January or February, mga ganyan. Actually nag-snow, hindi ko alam kung nakikita niyo siya, pero nakikita niyo ang buga-buga check. Yan. So it's so cold. Tapos ang tagal pa ng oras ng winter guys. So pag nasa trabaho ka, bagal ng oras. Grabe, hindi nyo nakakita. So sobrang bagal ng oras. Guys, namumula na yung ilong ko. Normally talaga kapag winter nagsusuot ako ng ganun, yung parang pag ginaganito ko siya, ganyan. Ganyan siya. But I got no time. Running late. Alam niyo naman tong tao na to. Nagpapainit sila ng sasakyan nila. Kasi mahirap mag-start yung sasakyan tuwing malamig. So as early as pinapastart na nila. So naninigas na yung ilong ko, to be honest. Namumula na siya. Nakikita nyo, ayan. Sa camera hindi masyadong pula, pero in person sobrang namumula na talaga yan. So kailangan ng takpan or else mangingitim. So ayan, daan na ako sa may bridge. Yan, may bridge. Tignan nyo man, ito yung sinasabi ko guys. Ito yung sinasabi ko, diba? Sobrang dilim niya. Tignan nyo naman yun, naglalakad siya ng aso niya. Diba? Yung mga tao talaga dito very active din. Hindi ko alam kung nakikita nyo siya. Yan. Diba? So dadaan na ako sa bridge. Ito yung sinasabi ko guys, na sobrang dilim. Diyan ako dadaan. Diba? Tapos itong itong ilog na yan, river, maninigas yan. Sa kasagsagan ng in the middle of winter talagang tignan nyo, ito yung sinasabi ko guys na Delix. Nakikita nyo yung mga footsteps na yan. Yan, footsteps na yan. That's a wild animal. So hindi mo alam kung atakihin ka ba, di ba? So either a fox or a coyote or I know, who knows. Canada has a lot of wild animals, bro. Ayan. Actually, ang aga ko yata ngayon. Ano ba to? Mukhang na-excite yata ako. Ayan, no. Grabe. Sobrang lamig. Naninigas na yung kamay ko talaga. Tapos dito sa part na to, yung pinaka natatakot akong dumaan kasi nga sobrang dilim. Buti na lang white yung snow, so at some point nagre-reflect siya kapag may ilaw.
Ito yung shortcut. Yan, tignan nyo naman, oh. Oo. Uy, ang dilim. Parang ngipin ko lang nakikita, guys. So, yan yung facility kung saan ako nag-work. Medyo na-miss ko nga yung mga residente ko talaga. Kaso nga lang, yun nga, yung pinaka-paborito ko talagang resident. Napaka-sweet ng tao na yun. Lagi kang kinikis. Although, she doesn't know, I think, what she's doing, but her personality is different. Is different from the other residents. She's so sweet. Her husband is really sweet. They are really humble person. Guys, yung kamay ko talaga. So every 5 minutes pinapasok ko siya sa bulsa ko or else ayoko ma-amputate. OA. So ayan. Yeah. So snow yan, guys. And then my nose. Oh, holy smokes. I need to walk fast. So, ayan nga. Medyo malungkot ako today. Sa totoo lang. Pero, ganun talaga ng magagawa natin. I guess that's part of life. Death is a part of life. But, again, I'm looking forward to see all of my residents. It's so cold. So, ayan. Ayan na, guys. Oh, ayan. So, that's the facility I am working. Mga ano na ako dito, 1 year and 4 months. Ang konti pa tao. Alam nyo ba, tuwing summer, punong-puno yan. Punong-puno yung nakapark dyan. So, sobrang dry na din yung lips lang tao na. Tignan nyo, ang ganda, oh. Pwede mong gawing Christmas tree yan. Pero syempre, lang namang nanakawin mo, di ba? Ayan. So, pagdating ko doon, medyo maaga pa naman, magkakape muna ako sa cafe. Ayoko bang pumasok sa facility namin. Parang, I mean, alam mo yun, parang tinatamad ka, but at some point, excited ka makita yung mga residente mo, ganun, basta. Siguro yung mga naninig. Grabe, guys, oh. Nag-iba na yung kulay niya yata. Sige, pasok ko na muna siya. Kasi baka mamayang amputate to. Mahirap na. Actually, may dala akong gloves. Kaso nga lang, yung gloves na to, wala namang talab. Dapat talaga leather. So, nakalimutan ko yung leather ni gloves ko sa bahay, sa apartment. Pero okay lang naman kasi nandito na sa facility. Oh. Ayan. Hilo kaya, no? Canada flag. Oh, thank God. Ayan, guys. Yung ID ko. Ayan. You know. Diba? Finally. Ooh, do you like my haircut? You guys like my haircut? I do love my haircut. So, tatanggalin ko na din to. Ay, kasi ilalagay ko pala. Putik na yan, 6:30 pa lang. Ang aga. Dito muna tayo, mamaya na tayo pumasok. So, ito yung beanie ko, guys. Ito yung ID. And then, scarf. And then, I'm gonna remove my coat. Kasi, para i-hanger ko na lang siya pagdating sa locker namin. And then, this is my scrubs. Hindi naman gano'ng kakapal yan, no? Pero hindi talaga ito yung pangmalakasan kong coat, guys. May mas pang ginagamit pa akong pangmalakasan talaga. Yung talagang ang lalamin ng lamig ganun. Sa ngayon, kayang-kaya ko pa naman siya. Kaya ko pa siyang iisin. Ayan. Tignan niyo naman guys, gano'ng kakapal yung sinuot natin ngayon. Diba? And then, suot natin yung ID natin. Ayan guys. Mukha ba akong inantok? Kasi talaga, to be honest, 5 days na akong nag-a-adjust ng body clock. But still, nahirapan ako. I took melatonin last night. Hindi ko alam kung gano'n ba yung pronunciation nun, but I took melatonin
hindi naman siya gumana. So like, naging 1 a.m. na, 2 a.m. na, 3 a.m. na, wala pa rin. So medyo inaantok tayo ngayon. First day after 40 days of vacation. Parang hindi naman ako na-refresh sa vacation na yun. Parang na ano lang, parang nakakapagod kasi magbiyahe. Malayo. So from from Canada to Philippines, it's really far. It's not a joke, it's so far. And first time kong umuwi after 3 years. So I was excited. Alam niyo, suot ko na lang kaya. Di ba? Pwede naman itong suit sa work. So at least black. And then yan. Okay. Actually, may kape akong ginawa. Ayan. So, ito yung pangmalakasan kong kape, guys. Kasi nga, kailangan natin ng fuel for the day. Ang hirap naman talaga pag ayan. Saan na nga tayo? Ayan, fuel of the day. Coffee. Siguro 1.5 liter to, guys, na kape. Ay, may mga tao. So, medyo nahihiya ako magsalita in front of people. Kaya, kape. Ooh, ang lakas. This is my first time trying I bought the ground coffee sa Kultura in the Philippines. Medyo mahal siya, guys. Ang mahal niya. Pero sobrang tapang, kaya kang ipaglaban. So, ayun. Siguro tatambay muna ako dito ng mga 10 minutes. And then, pupunta na ako dun kasi I have to be in the unit 5 minutes before 7 a.m. Kasi magre-report pa yung nurse, what happened during the night, something like that, blah 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 blah. And then nagluto ako kagabi ng adobo, chicken adobo. So that's my lunch for the day. And then my snacks, I brought snacks from the Philippines. Ipapatry ko sa mga co-worker ko, and then I hope they'll like it. Di naman sila maarte, to be honest. And then I brought PI as well. It's one of my favorite delicacies at home. So the PI is still in my bag. So kakainin ko siya. Parang sarap nun kapag ipaghalo sa kape, ano? I'll try that later on. Matagal namang to. Morning. Matagal namang lumamig tong kape ko. So it's fine. But anyways, 6:40 na, guys. So ang gagawin ko, ilalagay ko muna tong coat ko sa locker room, including my scarf, and then I'll talk to you later. Okay?